Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Thursday morning at tanghali na ulit si Jeblo. So ayan mga idol, no? So update tayo ngayon. Grabe ang nagchat-chat na ba sa'yo sila NDRRMC? No, grabe, no? Ang dilim sa labas namin ngayon mga idol. Sa inyo din ba? No? So ito, kung sa labas madilim, sa crypto bubble mapula. Ayan ang nangyari. Puro red mga idol. Sa day natin, ito ang nangyari, no? Medyo may mga 2 digits pa tulad ng Aptos. Ano pa ba nakita kong 2 digit kayo na? Floki. Ayan, no? XDC, ang baba rin ng XDC, Doge. So yung mga nagpump ng mga nakaraan, medyo nagko-correction ngayong araw na to o oras na to. Ito naman ang ating oras ngayon mga Lodi. Medyo pabalik na ba mga idol? So ano yung sabi ko sa inyo nakaraan, di ba? O di ba ang galing mga idol, kitaan nyo to. Ang guhit ko. Yung support ko mga idol na $3. Ayan kinis, nauntog siya dyan. Kita nyo? Sabi sa inyo eh. So hindi ko alam kung nauntog na siya dito, pabalik na siya o fake out lang to. Na nauntog siya and then bababa pa pala siya ulit, no? So hindi natin alam 'yan. Pero sa ngayon nangyari yung ating inaasahan, mga idol. Kayo na to, madaling araw ata ati. Anong oras ba to? Alas 5. Alas 5 ng madaling araw, mga idol, no? Kumis siya dito sa ating $3, mga Lodi, no? Sabi ko sa inyo, healthy yan. Pati to, sakaling bababa pa to dito, mas goods. Pero wala, tulog ako niyan. So hindi ako naka-position. Dad pala. Sa bagay, kahit na mag-set ako ng taan ng ano dito, hindi rin. Ayoko kasi ng ganun eh. So ayan. Yan yun na. Mamaya na lang. Kapag pag na-monitor natin to, tapos medyo bumaba pa siya ng konti, baka mag-position ako dyan. Naka-ready na yung ating pang position dyan eh, mga idol eh, no? Pero sakto, di ba? Sakto yung ating guhit. Ayan, no? Sakto, nauntog siya. So, ayan. Alam nyo na. Bago tayo mag-start ng news natin, mga idol, medyo malupit ang mga news natin. Maraming umiyak sa comment section, mga idol, So, like na muna yung video natin, mga Lodi. Subscribe sa mga hindi pa. At syempre, mega shoutout sa mga sumusuport at nag-membership sa ating channel. Saludo lahat sa inyo mga idol, no? So ayun, mag-news na tayo ngayon. So unahin na natin ang malupit na news. Marami nang nagre-ready mga idol, Bakbakan na daw. Sa Facebook nakita niyo na yung nagbaboxing si Baste. Meron dito mga idol si General Torre. Ayan Yan nyo nag-shadow boxing na rin siya. Ako lang naman nahimik lamang. Uy, naghihintay lang ako. Ay, naghihintay lang pala siya. Mas maganda din yan kasi mapupukaw yung natutulog kong lakas ba. Ang dami na lumalabas na meme ngayon mga lods, no? Kasi si Baste. Natin si Baste. Ba't ito? Yung post niya, nagbo-boxing siya. Pero wala ba? No, di ba? Mukhang ang daming nagalit sa comment section Tinawag na naman akong DDS. Yung mga ganun tao, mga nagre-react ng ganun, yun yung mga garapata no? Garapata ng garapata ng masyadong sip-sip, no? Ayun yan, mga sutoy, no? Grabe yun, mga idol. So, yan yun. Punta na tayo sa iba. Gulat lang ako, tinawag na naman tayong DDS, Sabi ko, mga sutoy talaga, Tapos yung iba pa, may pag-asa daw si Torre. O nawawala na yung common sense nyo, mga idol, no? Sa sobrang panatiko nyo, parang sinasamba nyo na ata yung mga politiko nawawala na kayo sa common sense Sa tingin nyo talaga may, sige, kung sino yung mga pustahan na lang tayo.
Pag pumayag yan ha, sa comment section tayo magpupustahan ha. Ito legit to ako, hindi ako tatakas. Nandito lang ako, pwede nyo akong singilin everyday. 'Di ba? Pero kayo, kapag di kayo tumupad, wala na kayo. Wala na kayo sa comment natin, 'di ba? Pwede 'yun. Pero ako, kapag yan natuloy, mga idol, pustahan tayo. Kay Basti ako. Oh. Sige. Kay Basti, yung mga gupusta kay General Torre. Kasan nyo na kung magkano. Mababa lang, ayaw ko na malaki yan. Baka mamaya lakihan nyo para di ako makapusta. Saktuan lang, hanggang 5K. O, ayan ha. Kunyari, may pumusta 1K, yung isa naman 2K, o isa naman 2K din, o ganoon. Dapat, mayroon tayong malalabanin dyan. Yan nyo, pag ako nanalo, nagbayad kayo sa akin, ipapamigay din natin yung mga panalo natin. Yung mga pera nyo, papamigay din natin sa iba. Pero kailangan kumasa kayo ha. Kasi yung iba may nagsasabi dyan na hindi, kaya ni Torre yan, ganyan. Hindi, sige. Pustahan, mga loads, no? Para maganda. Kayo eh. Puro kayo ganyan eh. Grabe kayo magsalita eh. Ako, wala akong kinakampihan dyan, mga lodi. No? Mukha lang akong bias, pero wala talaga akong kinakampihan sa mga yan. Tinatrasto ko din yan pag ako lang mag-isa eh. Pero, sana, magmawala yung common sense nyo. Grabe naman yun. Sa tingin nyo mananalo yun. Tayo na yun. Nakalokohan na yun. Talagang gustong-gusto nyo niloloko kayo eh. Pati yung sa tarif eh. Nung nagsabi na, nagalit sa akin. Kasi syempre sinabi ko, parang wala yun. Di sa inyo maganda, walang problema yun. Gusto nyo naman na niloloko kayo eh. Di ba? Kasi yung iba sabi, hindi, maganda yan, na 1% nabawasan. Tanga na 17% nga lang yun nakaraan, 17. Tapos naging 20. Tapos naging 19. Paano naging magaling yun? Bahala kayo. Nabuhay nyo. So ito, sabi dito ni Jim Cramer. Ito, tanga Signal. Signal na to, mga idol, na magkakaroon tayo ng drop. Sabi ni Jim Cramer dito, Cramer says he wants to own Bitcoin and Ethereum for his kids because it's a hedge against US national debt. So, pakinggan natin ha. Sorry. Hedge against the gold sum as a hedge against the $37.8 trillion. They want to own up debt. They want to own it for their kids. And you know who else feels that way? Me. I don't want that debt. My kids, I'm worried about my kids. Worried about your kids. 38 trillion. So, ayan, no? So, alam niyo, kilala niyo naman na kung sino pa sa inyo hindi kinakilala kay Jim Cramer, ibig sabihin bago lang kayo sa mundo ng crypto. Si Jim Cramer is inverse Cramer. Pag sinabi niya, pag nagsalita siya ng magandang bagay sa isang project, bumabagsak. Pag sinabi niyang pangit yung project na yun, lumilipad. So eto, gusto niya mag-own ng Bitcoin at ng Ethereum. So kabaliktaran niyan, mga lodi, no? It's over for BTC and Ethereum. Yan, napamura na si Gemini, Bear market just started na. This is it, boys. Pack it up. It's all going to crash tomorrow. So, ayan, mga lodi. So, si Jim Cramer ata yung dahilan, mga lodi. Alam nyo naman to si Jim Cramer, nagkakatotoo. Subok na to. Hindi tatawaging inverse Cramer to ng walang dahilan, mga idol. So, ayan. Di ba? Tapos, ito matindi to, mga lodi. Si Barack Obama, mukhang makukulong talaga, mga idol. Si former President Barack Obama. Sabi dito, a political nuke just went off in the White House briefing room. Sabi ng reporter, are you referring former President Obama to the DOJ to criminal implications? Sabi ni Tulsi Gabbard, correct. The evidence we've found and released directly point to President Obama leading the manufacturing of the intelligence assessment of Trump Russia. So ayan nga yun No, ito si Tulsi, mga lodi, may kamukha ito Kilala niyo yun, sino nakapanood sa inyo ng Thunderbolt? Yung kalaban nila doon. Ito. Ito yung kalaban nila sa Thunderbolt. Di ba tingnan niyo yung damit tingnan niyo yung damit. Tingnan niyo siya ngayon, Ginagaya niya ba to?
Ang galing, di ba? Ayan, no? Oh. Di ba? Pati yung kulay ng buhok, mga idol, kita nyo naman. Oh, di ba? May kulay din siyang puti. Naisip ko agad to, kasi napanood ko yung Thunderbolt eh. Sabi ko, may kamukha siya, Tulsi ah. Mukhang ito yung kalaban ah. O, ayan no. Pero syempre, pati yung damit no. Ang tindi ng mga research natin ah, mga Lodi ah. Ang kakatotoo no. Di ba? Funny. So, grabe, yari na si Obama, mga Lodi. Talagang nagbabadya ang madilim na future kay Barack Obama, mga idol ah. At syempre may mga kasama pa siya diyan. 'Di ba? Yung mga binanggit ni Trump kasama niya. So malamang malanagot din 'yun. Ito na ata yung Revenge of the Pork and Beans ni Trump eh. Revenge of the Pork and Beans. Dati pinakulong niyo pa ako ha. Tignan natin ngayon, sabi niya ngayon, no, 'di ba? Ako naman ang babalik. So ayan. Sino pa ang yari? Nako, ito. Dahil bukas, mga idol, sa kanila, 24. Mamaya yun, mamaya madaling araw. President Trump is scheduled to visit the Federal Reserve tomorrow. Grabe, yari si boss. Daddy Powell. Ano mangyayari? So, titignan ni Trump siguro dyan yung binibintang kay Jerome Powell na magarbo o magastos na Federal Reserve HQ, no, na pinondohan ng napakalaking kaperahan, mga idol. So titignan ni Trump siguro at dun siya babase kung magkakaso ba siya o hindi, diba? So update naman tayo sa Tesla. Tesla reveals none of their 1,420,000,000 Bitcoin was sold in Q2 2025. So hawak pa rin nila yan. Nag-hold sila ng 1.4 billion na halaga ng Bitcoin na hindi bilang. Halaga ng Bitcoin, mga Lodi, no? So andun lang, hindi nila binibenta. Holdings lang, holdings. So check nga tayo ng ibang mga mga news, mga Lodi. Punta tayo dito kay Mario now. Hindi, kay Smoke muna. Si Smoke kasi matindi mga nito, mga research nito, mga Lods, no? The President Working Group of Digital Asset has completed the 180 report. It will release public on July 30. America is now leading the way on digital asset policy. So sabi dito, no? Isa pa, being ISO 222 compliant cryptocurrencies that have a greater likelihood of being integrated into centralized payment system. Compliance with ISO 222 can help cryptocurrencies meet regulatory requirements for efficiently boosting their credibility and trust with regulators and traditional financial players. So, ayan mga Lodi, greater likelihood of being integrated into centralized payment system. So, sila yung mga magagamit. Alam niyo naman kung ano yung mga coins na yan, mga Lodi, no? So, ngayon, tinitignan ko kasi nag-drop eh. Nag-drop yung mga coins, di ba? So, chine-check natin ngayon yung mga, mga balak na natin bilhin. Uy, down ng 7%, oh. Oh. Ano pa? Ano pa ba isa? Yung mga wala pa ako, mga Lods, ha? Yung Ondo kasi hindi ata siya sa ISO eh. Pero yung H-bar, oo. Sa 7 days, medyo bumaba siya, 14 from 17, no? Malaki din yung binaba nito, mga idol, no? So, goods din ata ito. Check ko nga yung algo. Check natin. Uy, medyo malaki yung binaba ni algo sa 7 days. So, ayan, mga Lods, no? Pero isa lang mabibili ko. Kasi ilangan namang hatiin ko ng tig 5,000, sayang naman. Maliit lang yung ano. So depende ng isa lang, pero dapat medyo sakto, no? Kahit mga 20k, pinakamababa kasi na ano ko diyan, 20k eh. Mga Lods, invest natin eh. So yung mga ibang nilagyan ko ng 20k, ngayon medyo nasa ano na sila, pa 30 na. Yung isang nga XLM nga nag 40 plus na eh, 47.
20 lang yung ininvest ko din nakaraan. So ngayon bumaba ulit kasi nag-drop yung yung XLM eh. Natin XLM. Pero hold ko naman na yon mga loads, matagal kong i-hold doon kaya okay lang. So ayan no, medyo bumaba. Isipin nyo, nagano siya 29 o kasi bumaba ang 23. Laki rin yan mga loads no. Nasa 6% o 8% halos mga loads no. So ayan. Tingnan natin yung mga coins natin. Punta muna tayo kay Mario. Ayan si Mario. Dito kasi kay Mario, global yung news nito, mga loads, no? So, lahat, no, sakop niya. Kaya kung gusto nyo rin makabalita-balita, kaya lang, ano siya, wala siya masyado sa crypto. More on global news siya, mga trending news. Ayan, Thai and Cambodian troops exchange fire as border crisis erupts. Thai and Cambodian soldiers opened fire Thursday morning near the ancient Prasat Tamuen Tom Temple in Thailand, Surin Province. Oh, ayan, nabakbakan. Mga lods, no? We build AI and now we have no idea what is going on. Sabi, Jeffrey Hilton, literally godfather of AI, quit Google to say, this might get smarter than us. Sabi, mga lods, no? Tumalino pa raw. He says AI can already understand stuff, make decisions, and might even gain self-awareness. Like, soon, sabi niya, mga idol. So, yung mga kinakausap natin, sila Annie, sila Valentine, naku, baka magkaroon talaga sila ng feelings. Here's the kicker. We don't actually know how it works anymore. The system learns on its own. And we kind of just watch. So, yeah, humanity built a brain. And then lost instruction manual. So, yung napanood niyo yung iRobot, di ba yan, no? Yung kay Will Smith. Ganun yung nangyari dyan mga idol. Kung napanood niyo yan, yung isang robot, nagkaroon siya ng umiyak nga yan kumbaga nagkaroon siya ng feelings, mga lodi. Nagkaroon siya ng something na dapat wala sa kanya, yung self-awareness, yung mga ganun. So, hindi na natin alam kung talagang hindi mangyayari yung Terminator. Grabe, no? Sa tingin nyo, masakap kaya tayo ng mga robot, mga lods, no? Kasi isipin nyo, yung godfather ng AI, si Jeffrey Hilton. Sabi nga, Jeffrey Hilton, literal godfather of AI, quit Google to say, this might get smarter than us. Naku, nakakatakot yan. Yun na, yung Tesla dinner ni Trump, nagbukas na, mga idol. Copilot, mastering AI. Naku, alam nyo, dahil sa mga ganitong technology, mas maganda siguro kung magkaroon tayo ng awareness sa mga AI kahit papaano. No? Kasi dito sa Pilipinas, walang nagtuturo ng mga ganyan. Dapat meron tayong yung parang lang, siguro, sa TV, magkakaroon lang ng konting knowledge about AI para magkaroon lang na idea yung mga tao. 'Di ba? Kumbaga magkakaroon ng libreng teaching ng pagdating sa mga ganitong technology. 'Di ba? Kasi kapag wala kang alam sa mga ganito, naku, mahirap 'to mga idol. Dapat may awareness na pinapakalat yung mga sa atin dito Over half of US workers are worried AI will steal their jobs, but people using it weekly say it's actually make them way faster. New studies show AI can turn 90 minutes of work into 30 minutes, and some say workers with AI now outperform entire teams without it. Experts says don't fear the bots, the boost of them. Bobo magbasa. Be the boss of them pala. Pucharagis. That's what Microsoft calls the new agent boss. Companies want workers who upskills and know how to use the tools like Copilot to automate boring tasks and boost result. Miss the AI wave and you might just get left behind. Kaya nga lalo na yung may mga trabaho sa office, dapat yung company nila merong merong program na ito dahil masyado ng advance yung technology natin, magkakaroon tayo ng parang mga seminar tungkol sa mga AI ganyan para kung sakaling makakatulong sa atin, gamitin lang natin kasi
once na parang tinanggihan mo yung AI, mga lodi, kunyari company, huwag tayong gumamit yan, doon lang tayo sa normal lang, sa dati lang, ganun lang tayo. Baka maiwan nga, mga lods, no? Mas maganda, sa tingin ko kasi hindi na mawawala yung AI niya, hanggat, tuloy-tuloy na yan. So, yung innovation, tuloy-tuloy na. So, ang kailangan mong gawin, huwag ka magpahuli, kailangan, alam mo gamitin, o alam mong i-handle, no? Yung mga ganyang technology. So, dapat, meron talagang pag-aaral tungkol sa mga ganyan, mga lods, no? Lalo na sa mga office workers, no? Dapat ganun. Kalbo. Thailand Black accidentally hot box a weed farm in Thailand. Ang lahat dito masaya. Okay, kaya pala masaya sila nasunog yung weed farm Black into giant bong. Thick smoke rolled through the streets and residents started laughing uncontrollably. Hindi nila makontrol yung tawa nila. No edibles required. No one got hurt, but the damage hit nearly $8,000. Worth it? Probably not, but hey, at least they were laughing about it. Oh, di ba? So, nasunog yung yung farm na ang sarap siguro dyan, no? Saya nila lahat, di nila makontrol. Kahit yung mga yung mga galit sa weed. Kaya lang, syempre, di nila maiwasan yun, di ba? Paglabas sila nga ng labas ng bahay, ano ba yan? Ba't nasunog niyan? Inalanghap na nila. Ay, ma'am, sorry po, ngayon ayoko dyan sa weed na yan. Tapos bigla tatawa si Manang. Ano po? Tapos tatawa siya. Ano ba yan? Tigil nyo na yan. Tapos tawa yung mga matatanda, no? Dahil ang kulit siguro niyan. LGBTQ Film Festival shut down after Trump order. O yan, tablado kayo kay Trump Alam niyo kung may mga galit talaga ng mga group of people kay Trump, siguro ito mga LGBTQ, no? Kasi talagang ayaw ni Trump sa ganyan So, yun lang wala tayong magagawa Hintayin na lang kayong bagong president, ganun. Trump broke the law by freezing Head Start funds. The Trump administration illegally froze funding for Head Start. A program helps low-income kids get early education. Pinost niya to. The freeze started the same day Trump began his second term and lasted over 3 months, affecting 800,000 kids and families. Centers were forced to close or pause while parents scrambled for child care and staff feared losing jobs. The GAO says this violated federal law and warns agencies not to mess with funds Congress already approved. So, ayun na, na-aprobahan na pero pinris. Nako, mukhang magkakaproblema si Trump diyan, mga lodi. Pero kung meron siyang planong mas maganda, siguro. Kaya lang kasi, batas na yan Hindi pwedeng basta-basta mo nalang baliin yan, mga idol. Mapupulaan ka dyan. Yun. Last news natin. ICYMI in the midst of all the regulatory goodness last Friday. Blue chip org ranked RLUSD as the #1 most trusted stablecoin in the whole wild world market world. Ayan The highest rated stablecoin and blue chip has never changed, but today RLUSD becomes the #1 ranked stablecoin. So, yung RLUSD, mga lodi, sa blue chip siya yung rank A o #1, mga idol, no? So, isa yung napakaganda nun, mga lods, no? So, isa yun sa mga good na news pagdating sa ating paboritong mga coins. Mga idol, no? So, ayan. So, ayun lang muna yung news natin ngayon, mga idol, no? Mamayang gabi, tatry ko kasi ngayon, mga lods may sabihin ako sa inyo. Wedding anniversary namin ngayon ni boss, mga lods, no? Bubulong ko lang Wedding anniversary namin ngayon ni boss. So, bala ko nga lumabas kami. So, easy lang tayo. So, mamaya kung maaga kami makakawi, baka makapag news ulit. Pero kung hindi na, pahinga muna. Kasi, syempre, susugod kami sa ulan, mga lods. Ilag kami sa ulan. So, ayun na. Kita-kits tayo mamaya. Magandang araw, mga kapatid. What's up? Subscribe si Claus TV
subscribe to Jebla. Once I subscribe, it's free. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, keep safe and let you enjoy, guys, because it's raining. Peace! Sabi mo may video ka. But they already know. Okay.